Sige po, tayo po tayong lahat at salubungin po natin ang palakpak ang Panginoon. Ngayon po mga kapatid, magsisimula tayo sa verse 19. Ililibat natin, titiwala po natin kay Pastor Nes sa linggong darating, yung pong pagbibigay ng mahalagang pansin sa 3 verses na ito. Doon sa verse 16, 17, and 18. At ilalagay po natin yan sa konteksto ng pagsamba. Ang pangunahin sa lahat na gawain ng isang iglesia lokal, pagtitipon-tipon. Kumbaga, halimbawa po ngayon, bakit tayo narito sa kabila po na mayroong pagbabanta ng Super Typhoon Uwan? Biro ko nga Kapampangan siguro itong si Uwan. Wala pong heads. Uwan. O yun, natawa kayo. Yan. Gusto ko makita yung mga ngiti nyo po kasi, mga kapatid. Kahit na bumabagyo, pwede pong nakangiti pa rin tayo. Gala nyo yung pansin nyo, tapos sabay ngiti sa mga... yan. Tingnan nyo masaya pa rin ang puso, di po ba? Kahit na may bagyo. Diyan nga lalo lumalabas dapat yung mga laman ng ating mga puso, mga kapatid. So, bahala po si Pastor Nes doon sa linggo. Bakit po natin dinisenyo yung ganon ang mini-series natin? Masabi ko lang po sa ating mga kapatid. Ito yung pinakapangunahin at pinakadulo ng buhay Kristiyano, pagsamba kay Lord. Kaya po mahalaga na meron tayong nabuong relasyong personal sa Kanya para po yung dahilan ng pagkalalang niya sa atin. We are created to worship God, to give glory to Him. Kaya lahat-lahat, lalahatin na po natin. Ano man ang ginagawa natin, ano man ang kalalagayan natin, kapag ka po hindi hayag sa ating damdamin isip yun, mga kapatid, parang walang saysay ang ating buhay. Because we are primarily created to worship our God. Gets? O, closing prayer na tayo. Closing prayer na. Medyo bitin, kasi may tatalakayin pa po tayo. So, tuloy po tayo, mga kapatid. Ngayon po, sabi ko nga natin, magsisimula tayo sa verse 19, pababa po. So, bilang katapusan. Ngayon, mga kapatid, dito mula sa verse 19, ay makikita po natin. Meron pong 5 utos si Apostol Pablo sa kanyang mga sinulatan, mga Kristiyano sa Thessalonica. At titingnan po natin na itong mga kapahayagan to, hindi po pa isa-isa, kundi as a unit. Kabuuan po. No? Yung 5 na yon, titingnan natin ng magkakasama. Kumbaga, isang utos generally told by dito po sa 5 bagay na to. Tingnan po natin. Do not put out the Spirit's fire. Pangalawa, do not treat prophecies with contempt. Test everything. Hold on to the good. Avoid every kind of evil. 5. Pero buo, isa. Parang isa lang po siya. 5 ang nilalaman. Bakit po ganoon? Kahit sa ating natutuhan na aral tungkol sa Bible study method, yung tamang pag-aaral para lalo nating maunawaan at makuhang mabuti ang minemensahe, taking out of the scriptures, not putting meaning into the scriptures, ma-appreciate po natin. So, meron pong pagkilala, pagpapahalaga doon sa unang bahagi ng, halimbawa, isang talatang binabasa natin, at saka po yung kasunod na bahagi. So, kabuuan po siya. At hindi po natin may hihiwalay din yung sinasabi ng mga talatang ito dun sa pangkalahatang pinahayag na ng Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica mula pa sa chapter 1. That is practically how we treat and study the Word of God. Hindi po siya patuldok-tuldok. Kundi kahit dito 5, pero titingnan natin po na isang kabuuan na ala o kaya aral mula sa Apostol Pablo. Kaya mga kapatid, ang pinaka-premise po niyan,
yung pagbibigay ng tamang pahalaga sa salita ng Diyos. That nowadays, sadly, aminin natin o hindi, tila baga yung pagpapahalaga sa salita ng Diyos, hindi na po ganun katindi. Even among Christians. Minsan, naisip-isip ko po, pati na yung mga translations, paraphrases ng Bible, para maging popular, ibig sabihin po, para kahit na yung simpleng tao may tuturing, makaunawa, magkaroon ng pagkakataon na mabasa, maintindihan ang salita ng Diyos. However, mga scholars po ang nasa likod noon ng mga nagtatranslate, inaral mabuti, talagang nag-google po sila ng kalang panahon sa pag-aaral para pagka po isinalin sa anumang wika ang Biblia, yun pa rin po ang mensahe. Hindi po pinalalambot, hindi po dinadilute, hindi po parang ina-adulterate. Siya pa rin po, puro at dalisay. At yun ang isang pinanindigan ng Marikina Christian Fellowship. Kaya po, may bonus akong paanyaya doon sa mga hindi pa po officially member ng ating local church, Marikina Christian Fellowship. Meron pong nagpasimula na po kahapon ng membership class. It will run in 6 sessions. At ang cross-6 po na Kristo. Doon po natin kukunin sa mga letrang salitang Kristo yung ating mga aralin para maging member ng church, ng MCF. So meron po tayong bonus na bibigyan ko po kayo ng pagkakataon. At ito lang po, pagkakataon, na kung ginugusto nyo na maging kaanib ng MCF, dalam po kayo sa membership class, so pwede pa po kayong humabol. At yun na lang po ang huling pagkakataon. Tatapusin natin ang taong ito na mayroon pong isang batch ng pagnanasa na mapabilang sa members ng local church na Marikina Christian Fellowship na mayroon pong tamang pagpahalaga sa salita ng Diyos. So, yan po yan, mga kapatid. Sabi na po sa Pablo, dun sa verse 19, do not put the Spirit's fire. Sa ibang salin, quench. Yung bang pinaka-simpleng salita po niya, mga kapatid, ay yung wag maliitin. Wag baliwalain. So, anong kinalaman niyan doon sa tamang pagpapahalaga sa salita ng Diyos? Sa simpleng pahayag po, pagkakasunod, eto, do not treat prophecies with contempt. Yung kahalagaan ng salita ng Diyos, mga kapatid, may hayag doon sa, hindi na ba mahalaga sa atin na ipapantay na lang ba natin yung salita ng Diyos among sa mga opinyon o kaya kapahayagan? Yung sinasabi nga ng Pastor Mix na, haka-haka. Ano yun? Kuro-kuro. Yun. Parang Hapon, ano? Haka-haka. Kuro-kuro. Hindi po eh. Meron pong dalisay na kapahayagan ang salita ng Diyos. Bagay na sandigan po ng ating pananampalataya, ng ating ugali o pagkatao. So, ano po ang kinalaman ng Holy Spirit dyan? Mga kapatid, simply put, kaya po tayo merong salita ng Diyos made available una sa lahat sa parampo ng printed book, ang Biblia. Ngayon po, kahit anong mga gadget ang hawak nyo, meron pong app para sa Bible, iba-ibang salin, iba-ibang lengguwahe. Available na po yan sa mga hawak nating gadgets. Kaya nga medyo minsan natutokso kong, Hoy, tumingin ka naman sa akin. Nag-uusap tayo, pinag-uusapan ng message ni Lord. Nakayuko kayo, hawak-hawak niya. Malay ko ba kung game yung ginagawa dyan? Parang isang congressman, di ba, na-booking. Session ng Congress, nanonood ng sabong, pambihira yan. So, isa pong paglapastangan pagka ganun ang dating sa akin. Kaya mga kapatid, meron pong direktang kinalaman ng Holy Spirit sa pagkabuo ng Word of God. Tinawag po sa John 17,
John 14, 16, 17, ang Holy Spirit, Spirit of Truth. At siya po ay susugo, sabi ng Panginoong Hesus, nung siya ay narito pa sa lupa, siya susugo ng Ama sa pamagitan ko pag ako'y umakyat na sa kanyang langit. However, sabi niya, susugo ng Ama sa pamagitan ko ang Spirit of Truth. The Spirit of Truth. At alam niyo po, ang isang pangunahing papel ng Holy Spirit sa pagbuo ng Bible as we have it today, yung mga panahon ng isulat po ang kabuuang Biblia, hindi lang po yung Old Testament, kundi yung New Testament na, mga kapatid, makikita natin, ginabayan sila ng Holy Spirit sa paghahayag. Yung mga propeta, yung mga taguri po sa Lumang Tipan, mouthpiece of the Lord. Mouthpiece. Wala pa po kasing buong Biblia kapayagan. Pero nung makumpleto na po ang Bible, sa pagtulong po ng Banal na Espiritu as being the Spirit of Truth, mga kapatid, we now have in our hands the whole counsel of God, the Holy Scriptures. At ito po magsisilbing standard ng ating buhay at ng ating katuruan. We have it all in the Scriptures. 66 books, 39 books in the Old Testament, 27 books in the New Testament. And as far as Paul is concerned, na siya po sumulat ng mga aklat na ito, 1st and 2nd Thessalonians, mga kapatid, katiwa-tiwala po naman ang mamang ito na pwedeng kinasangkapan ng Panginoon na sa kanyang mga sulat sa iba-ibang mga grupo ng mga manampalataya, either directly may kinalaman siya sa pagbubuo nito sa iba-ibang mga lugar o kaya po ay hindi man niya nakuha madalaw per se tulad ng Church sa Roma, hindi po siya ang ginamit ng Panginoon magsimula noon na tila baga hindi yata niya nadalaw man lang ito, pero ginamit po siya ng Panginoon sulatan. 13 letters ni Paul nandyan. So, by that alone, pwede po natin talagang pagtiwalaang lubos. Hindi lang po yung pagkasulat, kundi yung mga sumulat, iba-iba, mga lalaki, babae, na kinasangkapan ng Panginoon, mabuo sa atin, sa hawak nating Holy Book ngayon, the Bible, na final revelation ng ating Panginoon, and therefore, masasandingan natin sa ating buhay at sa ating paniniwala. Medyo maguguluhan siguro po kayo dun sa ating PowerPoint dahil po yung utak ko ngayon ay tinitingnan kong kabuuan po, kaya hindi ko na susundan mabuti yung pagkakasunod sa ating PowerPoint. Now, tingnan niyo po. Kung ganun nga, mga kapatid, basically, starting from do not put out the Spirit's fire, sinundan po yan, bahagi, do not treat prophecies with contempt. Dahil nga po, mga kapatid, by history, sa Lumang Tipan po, wala po kasi yung kabuuan ng Bible, led by the Holy Spirit of God, ang mga propeta, at marami pong bahagi ng Lumang Tipan na Biblia na sulat ng mga propeta. Prophetical books, no? Pangunahin po, Isaiah, Jeremiah, and all. Hanggang sa Malakay, bago po yung New Testament naman. Mga kapatid, ng kanilang kapanahunan, derechahan, kumbaga, magsasalita po ang Diyos sa piniling propeta. At mga kapatid, mind you, ayan, may warning. Pastor, bilisan mo, sabi niya. Yan. Oo, balik na po kayo. Balik na. Ano nga yung huli kong sinabi? Sinabi. Ano yung huli kong sinabi? Oo, di yung sinabi. Ginugulo niyo ako eh. So, direkta po ang Diyos. Mangungusap kay Isaiah, halimbawa. Tapos,
sa pamagitan nitong propeta, ihahayag po niya yon sa kabuuan. So halimbawa sa bayang Israel, ganun po. Ang propeta ng Diyos, magsasalita sa Lord doon, tapos siya po maghahayag sa kampo ng Israel. Kaya nga po, observably, mapapansin po natin sa mga prophetical books in the Old Testament, bubungaran po nila ng kanilang ipapahayag from the Lord directly, thus says the Lord. Thus says the Lord. Tapos, sa dulo po noon, and so declares the Lord. Kasi nga po, wala pa pong written, wala pa pong ibang paraang available ang whole Bible. Guided, led by the Holy Spirit of God. Kaya dito po natin makikita, mga kapatid, by way of application, yung pagkakabuo ng relasyon kay Lord, napakahalaga po nun. Applicable po yung prinsipyo yun sa mga aspeto ng ating pamumuhay. Kahit doon sa idea po ng, katulad ng sinabi ko sa growth class kanina, sa pagsamba. Malaki po ang kinalaman yan. Relasyon. Pag wasto ang ating relasyon kay Lord, nako, asahan po ninyo, mapiplease si Lord sa ating pag-worship. At syempre, ang isang kapahayagan po ng tamang relasyon kay Lord, tama ba naman yung relasyon natin sa isa't isa? And let me be more specific and practical at this point. Paniwala ko po, at pwede kayong medyo hindi umayon dito, pero paniwala ko po, pati sa tunog ng mga instrumento, maniwala kayo. Pagka ayos ang relasyon kay Lord, ayos ang relasyon sa isa't isa, napakatamis po sa pakinig. Pati na po yung tugtugin. Sino po sa inyong gustong maniwala na ganun? Man. Talagang paniwalang-paniwala eh. Man. Tigilan nyo na nga ako. Tuloy tayo. Kung sakali naman po, mga kapatid, sa pahayag po ng Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica, di ba sabi niya, do not put out the Spirit's fire, do not treat prophecies with contempt. Minamaliit. Tapos yung idea po, yung katulad ng paglalarawan sa Holy Spirit, yung fire. Ano po ba ang binibigay? Ano ang dinudulot ng fire? Nagbibigay ng alab, ng init. Nagbibigay ng liwanag. Nagbibigay po yan ng talagang maliwanag na landasin ng buhay, nagiging gabay, and on. Marami po ang pwedeng mapakinabangan natin dun sa konsepto ng do not put out the Spirit's fire. Tapos, not treating prophecies with contempt. Kung sakali po, merong magiging problema along the way sa mga bagay na yon, ang sabi niya, test everything. Subukan nyo. Pero may warning po tayo dito. Hindi po applicable sa isang pagpapalagay itong sinabing test everything. Na halimbawa, mayroon tayong katwiran ngayon, subukan mo. Sumausaw ka sa isang bagay, sa isang kalagayan, para mapatunayan mo. Pero mga kapatid, hindi po nag-apply yun dito sa idea ito. Hindi porke gusto kong mapatunayan, ito ba'y tama o mali? Ito ba'y kasalanan o hindi? Gagawin ko para mapatunayan ko. Not necessarily so. So hindi ako kailangan magkasala, maranasan yung klase ng kasalanan na yon, para ko lang masabing, ay, talagang may parusa, may galitan Diyos sa kasalanan, o kaya may pagpapatawad pagka ako'y humingi ng tawad. Hindi po ganoon. Ang idea po nito, basically, ay babalik tayo dun sa idea, ang Holy Spirit po, hindi po yan dapat na baliwalain. Ang salita ng Diyos sa pamagitan ng Holy Spirit ay hindi po bagay na maliitin. Kung sakaling may pagpapalagay na ang Biblia parang hindi na siya yung final authority sa life and doctrine or belief ng isang mananampalataya, pagka ang salita ng Diyos by the Holy Spirit of God ay wala ng effect, lalo na sa ating mga panahon ngayon.
we'd rather consult other materials, other authorities, other authors or books, and not the Bible itself. Delikado po yan. Isasandig po natin lahat ng ating pinaniniwalaan, binabasa sa final authority, which is the Word of God. Test everything kung sakaling magka-problema sa iyong isip. And then sabi pa niya, ang Bible mismo ang siyang pinaka-final standard ng pagpapatunay kung tama ang isang katuruan o mali. Kung kasalanan ito o hindi. Ang Bible. At tulit-tulitin po natin, ang Bible na hawak mo, kapatid ko sa Panginoon, in any form, siya pong final authority in life and practice. Hindi po tayo bagay na iwawalay natin ang ating ugali sa pag-aaral ng salita ng Diyos. That's why, naglunsad po tayo ng hamon para sa atin na in a year's time, sa buong taon, mabasa natin from cover to cover ang Bible. At mga kapatid, meron na pong isang kapatid tayo na lumapit sa akin one time after our worship. Sabi niya, Pastor, ang sarap pala ng karanasan na mabasa yung Bible sa buong taon. Sabi niya, maabot ko yata yung sinasabi niyong Christmas worship service natin, December 25, bibigyan po natin recognition yung nakatapos ng pagbabasa ng Bible for the whole year. Maganda pong karanasan, mga kapatid. Sa akin po, personally, medyo natigil-tigil po ang aking pagbabasa mula Genesis. Nandun na po ako dun sa bahagi ng Isaiah, pero natigil po. No? So gusto kong balikan. Maganda pong karanasan, mga kapatid. Ngayon, yung sa huling dalawa, sinasabi po, hold on to the good, avoid every kind of evil. Ang application po nito, kaugnay sa salita ng Diyos, mga kapatid ko sa Panginoon, heto, after testing everything, kapag napatunayan mo, yung binabasa mo, siyang tama, hold on to that. Hold on to the good, sabi niya. Kung sakali man na hindi pala tama yon, mali pala yon, ipapahamak lang ako noon, teka muna, sabi niya, avoid every kind of evil. Yung word na kind dito, mga kapatid, sa ibang salin po sa English, every form of evil. Meron siyang pastor na narinig ko, nag-preach siya sa bahaging ito. Sipin nyo, sabi niya, anyo pa lang, iwasan mo na. Avoid every form, every kind. Anyo pa lang. Hindi yung ginagawa. Kundi yung tingin mo pa lang, magkakasala ka, iwasan mo na yon. Basic difference between a Christian and non-Christian. Mga kapatid, nung hindi pa tayo nakakakilalang personal kay Kristo, sa paggawa ng kasalanan, sarap na sarap pa tayo eh. Tama po? Parang, kumbaga, ito yung ating ino-order lagi sa ating pagkain. Ang sarap ng panlasa nitong klase na to. And talking about sin, nung hindi ka pa Kristiyano, sarap na sarap kang gumawa ng kasalanan. Kaya may pinapalagay ka na sinasabi mo na kung ano pa yung bawal, siyang masarap eh. Sarap na sarap pa. Pero nung born again ka na, nung maging Christian ka na, hindi na masarap sa iyo gumawa ng kasalanan. Yung kinagagalit ni Lord, ayaw mo na magawa mo. Di ba yung message nung nakaraan tungkol sa Day of the Lord? Judgment. Mga kapatid, paalala pong mabuti. Itong nagpapaiba sa atin. So, pagkatama, napatunayan mo, after testing everything, sabi niya, hold on to the good. Yung tama, pagpatuloy mo, i-apply mo, gamitin mo sa iyong personal na buhay. Kung hindi naman, avoid. Avoid. Di po ba, pag tinin natin buo, ito yun. Ito ang magdidikta ng buhay Kristiyano natin, ika nga. Ayon sa sulat niya po sa Pablo, sa mga taga-Thessalonica. Yung second part, from verses 23 at 24, mga kapatid, 23 to 27. Meron pong binabasa akong aklat na title niya sa kanyang isang chapter, studying itong mga bahaging ito, sabi niya, a promise, a prayer, and a kiss. A promise, a prayer, and a kiss. Ano yung promise?
verses 23 and 24. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Tapos sabi niya, the one who calls you is faithful and He will do it. Promise. Ano ang promise ni Lord through the Apostle Paul sa kanyang pahayag dito? God will Himself sanctify His people. Sabi ni Paul, may God Himself, the God of peace, sanctify you. Mga kapatid, ninanasa-nasa ng ating Diyos. Siya mismo ho, hindi iba, kundi siya mismo. Kahit sa ating pinanggalingang panampalataya, sa parampo ng pari, para tayong pwedeng dalisahin, pwedeng i-purify, pwedeng i-sanctify. No. It's only God Himself who will sanctify us. Who will sanctify us. Sabi ng Apostle Pablo dito, God Himself, may God Himself, by the God of peace, sanctify you. Ano yung ibig sabihin po ng sanctify? Simply put, ito po yung katumbas ng idea ng holiness. Ang holiness basically means being set apart for God. Kapatid ko sa Panginoon, maliwanag po ito. Mula nang kay maugnay na kay Kristo na yung Panginoon tagapagligtas, dinalisay ka na, nilinis ka na ng Panginoon. So, positionally, ang posisyon mo, kalagayan mo ngayon, as far as the Lord is concerned, matuwid ka na, malinis ka na. By virtue of your faith in the Lord Jesus Christ. That's very clear in the Scriptures. However, hindi po lamang posisyon, kundi mayroong praktikal na bahagi po ito. Sa araw-araw nating buhay, di po ba, kabilaan, nagkakasala pa rin tayo. Di natin ginugustong magkasala, di na masarap sa ating panlasa yung gagawa ng kasalanan, makalulungkot kay Lord, makagagalit sa Kanya, ayaw na natin yun, magalit siya. Pero ang idea po, may pagkakataon, natutokso pa rin tayo. Na nadadaig pa rin tayo ng kaaway. Pero, heto nga po dadalisahin ka pa rin. Hindi po yung nakaposisyon ka niya, dalisay, tapos nang magkasala ka, nawala na yung kaligtasan mo. Hindi po ganon. Ang sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins, ano po ang gagawin niya? He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. Ganon po ang kabutihan ng Diyos. Ang biyaya po ay umiiral pa rin. Ibig sabihin po, nung tagurian ka niya, tawagin ka na niyang anak. By virtue of your faith in the Lord Jesus Christ, anak ka na niya forever. Positionally, eto po, sanctified ka. Pero dapat, may parte ka. Kumbaga, eto na ang parte ng Diyos. Nilagay ka niya sa posisyong malinis ka na. Dalisay ka na. Para kay Lord ka na. Pero kapatid naman, huwag naman katulad ng Israel, nilinaw na sa kanila yung landasin at tatahakin patungo sa lupang pangako. Naku, nagpaikot-ikot lang sa ilang. It took 40 years nasa ilang. Samantalang sabi ang direksyon na ayon sa mga Bible scholars, from pagkatawid sa Red Sea na iniwanan po ang Egypt to the Promised Land, 14 days lang ang travel. 4 days as against 40 years. Ganun ba ang picture ng buhay mo, kapatid? Tinuturing mong buhay Kristiyano ka na. Pero parang wala lang. Ito po yun, mga kapatid. Ginugusto ni Lord, i-sanctify ka. At siya mismo, at sabi niya, completely, through and through sa NIV. Ibig sabihin po, yung karugtong na pahayag, sabi niya, may your whole spirit, soul, and body be kept blameless. Be kept blameless. Hanggang sa, sabi niya, at the coming of our Lord Jesus Christ. Ang pang-araw-araw ng buhay mo, tingnan mo sa ganitong paraan, kapatid ko sa Panginoon. Bawat araw na dadaan sa ating buhay, dagdag na, araw na bawas sa pagdating ng Panginoon. Na-gets niyo po yon? Isang araw na lilipas sa akin, araw po yon na lalong papalapit yung pagbabalik ng aking Panginoon. So,
palapit ng palapit yung araw na yon na tinutukoy sa scriptures. Bawat araw ng aking buhay. So yung aking pagiging dalisay sa harap ng Panginoon, yung aking espiritu, yung aking kaluluwa, yung aking katawan, be kept blameless, sabi niya, hanggang sa pagdating ng aking Panginoon. Napakalinaw pong kapahayagan, kapatid ko sa Panginoon. Ito ang landasin na tatahakin natin. Ito ang buhay natin. Ito ang buhay Kristiyano natin. Hindi po ninais ng Diyos na tayo po ay tumanggap kay Kristo ngayon. Tapos gusto natin transported na kagad tayo sa langit. Hindi po yun magic. Hindi po yun automatic. Habang nandito ka sa lupa, dadalisayin ka pa rin ng Panginoon mo. Para po nakaredy ka sa pagbabalik ng ating Panginoon. At ang pruweba po, sabi niya, ang tumawag sa iyo ay tapat, kaya sabi niya, gagawin niya ito. Kapatid, wala pong pinapangako ang Diyos sa bansang Israel man, sa kanino man, individually, or as a nation, or as a church. Hindi po niya gagawin. Pinangako niya. Basta pinangako niya, titiyakan niya na gagawin. And then sabi niya, so yun po yung promise. Yung verse 25, sabi niya, brothers, pray for us. Pray for us. So, a promise, a prayer. Pansin niyo po, sinong humihingi ng panalangin dito? Si Pablo. Di po ba, kumbaga sa karniwan, yung pastor, yung head, yung leader sa isang grupo, siya dapat yung nananalangin para sa mga kasama niya. Pero dito, si Apostol Pablo mismo, ang kanyang team, sabi niya, pray for us. Alam niyo po, very humbling ang message nito para sa aming mga lingkod ng Panginoon. May mga pagkakataon po na palagay namin, hindi namin kailangan ng panalangin. Dapat ginagawa namin para sa inyo. But mind you, pwede po kami matrap, mabitag ng kaaway sa bagay na yan. Pagka ipapalagay ko po, mga kapatid, na hindi ako dapat humingi ng panalangin mula sa inyo. Na hindi po kayo nanalangin para sa akin. Kayabangan po yun. Kayabangan po yun sa panig ng pastor. Pagka nakala ko na hindi ko kailangan ng prayers nyo, nagyayabang po ko. Nasabi ko kay Lord, ako ang kapalit ni Lord sa buhay ko. Natutukso po ng dyablo sa aspetong yon. So tingnan po natin ng magkabilaan. Sa isang bahagi, kayo po, mga kapatid ko sa Panginoon, I could even plead to you from my heart as your pastor. Do not cease to pray for our leaders, for the pastors, for the workers. Sinasabi ko nga po, itong tema natin, itong taon na to, equipping, ang unang bagay na kung saan tayo dapat ma-equip, in prayer. Because paniwala ko po, lahat ay magsisimula, magtatagumpay, magpapatuloy, hanggang sa katapusan, prayer. Kumbaga sa panganak, pagbubuntis, hanggang sa isilang, yung panahon na yon, prayer, prayer, prayer. Not until and unless we learn about the importance of prayer, ano ang pagsisikap po natin, wala pong mangyayari. Opo, maaaring akalaan natin, gawa dito, gawa doon. Katulad ng ating magiging theme for the next year, MCF in action. Action, action. Talagang masigla. Nakikita. In fact, pwede sabihin natin, ay may success. But, no. It all begins with, anong sabi ko kanina? Relationship. And we attract people na wala pa sa simbahan ng Diyos. Halimbawa dito sa MCF, we attract our community una sa lahat pag nakita po nila si Kristo sa buhay natin. Pagka nakita po na nagmamalasakitan tayo, nagtutulungan tayo, lalo na sa aspeto ng panalangin. So sabi na po sa Pablo dito, brothers, pray for us. Ang kabila naman po, mga kapatid, magaminan tayo. Minsan,
nagagawa po natin, nakukuha natin magtampo kay pastor, paano natin papanalangin? At bakit natin papanalangin? But we are a church. We are a body. Kailangan po kaisa. Di ba sa mag-asawa, pinag-isa ni Lord. Kaya kaisa tayo. Kaisa. And then sabi niya, so a promise, a prayer. Tapos sa verse 26, 27, 26, ano? Greet all the brothers with a holy kiss. A promise, a prayer, a kiss. Paalala lang po. Hindi po ito ibig sabihin maging mahalay tayo. Hindi po ibig sabihin ito magnanakaw tayo ng halik. Ito po primarily ang paraan nila nung panahon nila ng showing batian ng ganon, sabi na po sa Pablo, of showing affection sa mga kapatiran. Loving each other. Philadelphia. Inaral na po natin yon. Kahalagaan po. At itong maganda rito, mga kapatid, itinutuwid po ang maling kaisipan na na-introduce sa atin ng mundo. Ngayon po, mga kapatid, may touch tayo. Sa iba-ibang mga konteksto, ayaw natin na tayo po ay hahawakan. Pangit na gamitin salita, hihipuin. Pangit na salita. Pero basically, people of God, we need touch. Even psychology tells us that. Isang therapy, meron pong therapeutic effect, yung pong touch. Ito'y showing love and affection. Ang isang tao na takot sa hawak, sa basta, ayokong gumamit ng parang maglalagay ng kahalayan sa isip. Sabi po, abnormality yon. We are normal people in the church. And so, as we show affection to each other, sa kanilang konteksto, kiss. Sa atin po, mga kapatid, di ba, pinauso natin yung pagmamano, halik kamay. Ito po yung ating pinagmumulan. Kaya pagdating pa lang po, through our ushers, at sino man po sa atin dito, sinong nauna, pag ganun po, magkakasalubong, nagkakamayan tayo, naghahag tayo, nagkikis tayo, nagmamano tayo, and all. Ulitin ko po, not the manner, but the motive behind. Kapatid, let us be affectionate one with another. Kaya ang tawagan po natin, brothers, magkakapatid tayo kay Lord. At ano pong kapahayagan po nito sa atin ngayon? Pagka ikangay kulang tayo sa paghahayag ng pagmamahalan, anong patutupo nakikita ng mundong ibabaw? Hindi po tayo papatulan yan. Kung tayo mismo ay meron distansya sa isa't isa. Tingnan nyo lang po, lumang ilustrasyon po ito. Pag tayo sa ating mga bahay, kulong ng pader ang ating bahay. Halos hindi natin, ayaw nating mapakita yung loob. At pagka po tayo kumatok sa gate ng may gate, ang bubungad sa atin, ang laki ng boses ng aso. Akala mo, sasalubong sa'yo. Aso, kainin kaya kita. Bawal na po yung bawal na. So ito po, mga kapatid. At finally, mga kapatid, pinapakita po rito, tingnan nyo yung verse 27. Gustong-gusto ko po itong pahayag na ito ni Apostle Pablo Bilib ako sa mamang ito Yung inaakala ng marami na parang simple lang, maliit lang, sa kanya big issue. Yung pong bagay na dapat na inukulan na atensyon, gano'n man kasimple, gano'n man kaliit, hindi po niya pinalalagpas. Anong sabi niya sa verse 27? Sabi po niya, I charge you before the Lord
to have this letter read to all the brothers. Hindi po nakatukoy ang sulat ni Apostle Pablo, 1 and 2 Thessalonians, sa kanyang mga kasamahan lang, sa team niya, sa mga leaders lang ng church, sa elders, at kung kanino pa man. Hindi po nakatukoy yan doon sa mga aral, sa mga ikangay, meron ng, kumbaga sa ating modernong isip, may Cain na dapat matuto. Hindi po. Simple, sabi natin, pero pinahalagahan ni Pablo. Ibig sabihin po, gusto niya lahat, all the members of the church in Thessalonica must know all these things. At ginamit nga po siya ng Panginoon. Hindi lang nagpasimula, kundi nagpapatuloy sa alalahanin po. So, kailangan pong magabayang mabuti. So much so, matapos pong sabihin lahat ng yon, ang huling pahayag po ni Apostle Pablo sa verse 28, the grace of our Lord Jesus Christ be with you. Hindi po lamang yan na karniwang, kumbagay, conclusion ng Apostle Pablo sa kanyang mga sulat. Kundi naghahayag siya. Binabalik niya yung kanyang pasimula sa kanyang sinulat. Ano po yung sinasabi? Sa chapter 1, may kinalam po tungkol sa pamamaalam ito ni Apostle Pablo. Ang sabi po niya, Paul, Silas, and Timothy to the church of the Thessalonians in God the Father and the Lord Jesus Christ, grace and peace to you. Not just a simple greetings, but a declaration of a great truth. Nagsimula tayo sa biyaya. Nakakilala tayo kay Kristo sa biyaya. Lumalagaw tayo dahil sa biyaya. All because of grace. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless you. Your showcase an attraction for you, then others may see who you really are, and what you can do. And once they know you, they will love and serve you. And scattered